ah, dapat sa taong disente, kapag ka naipakita na meron kang pagkakamali, hihingi ka ng tawad. Itutuwid mo yung pagkakamali. At kung ikaw ay nasa pamahalaan, dapat nagre-resign ka. Pero ang ating kasalukuyang administrasyon, huling-huling nagkamali, huling-huling natutulog, huling-huling pinabayaan na paikutan ng mga kriminal sa bilibid. Hindi kumikibo. Hindi humihingi ng paumanhin sa taong bayan. Hindi nahihiya. Yan ang ating pamahalaan ngayon, mga kababayan. Tapos, bibigyan ka ng issue dito, issue dyan, yung mga kasagpi nilang senador, issue dito, issue dyan, mailalayo nga naman dun sa Malacanang yung tunay na mabibigat na issue. Kaya itong mga senador natin, makikita ninyo, makikilala ninyo, kung anong uri ng mga usapin ang pinipili nila. Pero yung mga usapin na tumatagos sa kasalukuyang henerasyon, na tumatagos, lumalampas sa pambansang interes, dahil global yung problemang yan eh. Illegal drugs, global yan. Ba't hindi kumikibo itong mga magigiting nating senador? Itong ating magigiting na mga congressman. Abay, sa halip na batikusin ng Pangulo, dahil nakitang natutulog sa pansitan, bay binigyan ng emergency powers yung kapangyarihan na magtabi ng pondo na iginawad sa ilalim ng saligang batas sa Kongreso, ibinigay, isinuko ng mga senador at mga congressman sa presidente. Kaya, may bagong presidential pork barrel. Kumbaga emergency pork barrel. Wala, election year. Kaya hindi sila makapagsawsaw, hindi sila makapagsalita tungkol sa usapin na may shabu factory sa sarili nilang teritoryo. Bay, nakakatakot yan, mga kababayan. Sino-sino sa bilibid ang sangkot? Magmula sa taas hanggang baba. Sino ba ang nasa taas yan? Yung director, yung deputy directors, yung mga nasa gitna, yung mga gwardya. Ang tanong siguro sino ang hindi sangkot? Damdam ng taong bayan, lahat sangkot. Lahat sangkot. Walang kumibo Ibig sabihin, malamang lahat nakikinabang. Ngayon, yun sa loob ng bilibid. Sa Bureau of Jail Management, may kumibo ba? Wala. Aba, bakit hindi kumikibo? Matagal na pala ito nangyayari. Pero mo, kubol naka-air condition. Paano nangyari yan? Air condition. Tapos meron pang spa. May bathtub. Sus Mariosa. May recording studio. Hindi alam ng BJMP. Hindi rin alam ng mga hukuman na yung mga convicted na prisonero namumuhay na parang hari sa loob ng bilibid. Hindi alam ng hukom yun.
ang tanong, hindi ba alam yan ng DOJ? Hindi yan alam ng NBI? Ano palang klaseng police intelligence? Anong klaseng criminal intelligence? Criminal Investigation Detection Group, CIDG, meron ng ating Philippine National Police. They were not able to detect crime within their own territory, within their own maximum security prison. Di dapat papanagutin din yan. Dapat mag-resign sila lahat. Bakit hindi kumikibo si Noynoy? Hindi na niya alam kung anong gagawin. Hindi pambata ang responsibilidad ng Pangulo. Mabigat ang nakapataw sa balikat ng isang Pangulo. Hindi kaya ng isang binatang katulad ni Noynoy Aquino. Yan ang ating nakikita. Bakit? Hindi makapagsalita Hindi maka-ik. O kaya magpakita man lang na, Hoy! Wala! Tahimik. Siguro, pa-smile-smile, pasalubong-salubong kay Pope Francis, pa-press release, pasasalitain si Abigail Balte, pasasalitain si Edwin Lacerda, pasasalitain si Sunny Coloma, sila Dinky Soliman, sila Boots Abad, sila Franklin Drilon, na mga bagay na palayis doon sa pinaka-nakakahiyang, pinaka-nakaka-iskandalong pangit na katotohanan na ang may kontrol ng bilibid ay hindi ang Panguluhan, hindi ang ehekutibo, hindi ang pamahalaan, kundi ang mga sindikato. Ano masasabi ng Liberal Party dyan? Sila ang nasa poder. May narinig ba tayo sa mga kapartido, kabarilan, at kaklase, at kapamilya nitong ating Pangulo? Wala. Ibig sabihin, mga kababayan, baliwala sa mga KKKK ang interes ng taong bayan. Dahil dito sa usapin ng illegal na droga na ginagawa sa loob ng bilibid prisons, hindi maaaring makatulog na mahimbing ang sambayanang Pilipino. Delikado tayong lahat, mga kababayan. Hindi natin alam kung sino ang kalaban. Bakit? Magkakampi na yung mga gwardya sa bilibid at yung mga ginagwardyahan. Sus Mariosep, saan magtatago ang taong bayan? Naaalala tuloy natin yung mga kwento na yung mga assassin, yung mga riding in tandem, kaya hindi nahuhuli. Kasi galing sa loob yung mga yun. Pinapalabas. Binibigyan ng project. Yung project assassination. Pag natapos na yung assassination, pag natapos na yung project, balik na sa bilibid. Paano mo huhulihin yun? Paano tayong hindi mag-aakala na maaaring totoo yun? Katulad nga niyan, okay lang sana kung nagpapalusot ng drugs sa bilibid prison. Hindi. May factory. Gumagawa ng drugs sa loob ng maximum security.
Ay kaya walang huli. Ano masasabi ng taong bayan dyan? Yung PIDEA, yung NBI, yung CIDG, yung mga Drug Enforcement Agency, hinuhuli nila yung mga gumagawa ng shabu sa labas ng bilibid para wala ng kompetensya yung factory sa loob. Marketing pala yung lintik na yan. Nakakatakot mga kababayan. Bibigyan tayo ng press release na, oy, nahuli namin, no? 300 grams, oh. Oy, nahuli namin, no? 1.5 million, no? Yun pala sa loob ng Bilibid Prison. Bilyon-bilyon ang halaga ng shabu na ikinakalat. Kung ganon kalaki ang kinikita dyan sa factory sa loob ng Bilibid, at kailangan malaki. Bakit? Ang dami nilang bibigyan eh. Lahat kailangan bigyan mo dyan. Tapos kailangan kikita ka pa. Ibig sabihin, napakalaking pera. Pwede nang ipanalo kahit na anong partido politikal. Kaya pala pinapatulan. Kaya pala walang kumikibong partido. Bakit? Baka lahat sila nanliligaw. Bossing, dito ka na sa liberal. O bossing, dito ka na sa aming partido. Poprotektahan ka din namin pagdating ng panahon. Baka ganun ang nangyayari, mga kababayan. Ito na yung sinasabi natin. Dahil sa uri ng ating politika, na ang pinapagana ay hindi yung galing ng tao, kundi yung dami ng pera, wala na sigurong mas malaking kita kundi ang illegal drugs. Kaya yung politika natin, malamang, humuhugot ng pera yan dito sa shabu factory sa loob ng Bilibid prisons. Ang laking pera eh. Easy money, tax-free, hindi mahahabol ni Kim Hinares. Ay, nako. Ang hinahabol lang ni Kim Hinares, yung mga legal. Yung mga illegal, hindi niya kaya. Anong klaseng gobyerno yan? Pahihirapan mo yung mga legal na negosyante. Pero yung mga illegal na negosyante na gumagawa ng illegal na droga, hindi mo mahabol. Tapos ang tapang-tapang nyo. Sus Mariosep. Andun tayo ngayon, mga kababayan. Anong gagawin natin dyan? Ayan, hanggang ngayon, hindi kumikibo ang Malacanang. Hindi kumikibo yung hinalal na Pangulo. Ano sasabihin mo? Ano yung pangalan nun? Gutang ko ba yun, yung mga drug lord dyan? Hindi lumabas si Noynoy para sabihin, walang niya kayo. Sila, magsalita kayo dito ngayon. Patatawag kayo sa Malacanang. Oy, alika dito. Sabihin nyo sa akin kung sino. Pag hindi, yari kayo. Ganon. Ganon ang presidente. Kung si Arsenio Lacson niya, o kaya si Mayor Lim yan. Hindi. Tapos-tapos kayo dyan. May pagkakalagyan kayo dyan. Pero itong presidente natin, hindi. Tahimik lang. Tapos yung mga spokesman niya, ang lalakas ng loob magsalita ng mga pronouncement. Doon sa mga malalayo, hindi tumutumbok doon sa pinakamahalagang usapin ng illegal na droga sa loob ng maximum security prison. Paano nangyari yan? Bago lang ba yan? Isang buwan pa lang ba yan? O isang taon na? O 2 taon na? O 4 na taon na? Ba't nyo pinayagan? Kung hindi nyo pinayagan, bakit hindi ka nagagalit? Tahimik ka pa. Mariosep. Dapat makita ng taong bayan na nagwawala ka na. Ha? Pinalusutan nyo ako? Hindi pwede yan. Hala, patawag lahat ng mga opisyal dyan sa BJMP.
Paliwanag niyo sa akin, paano nangyari yan? Kailan nangyari yan? Ganon. May narinig ba tayong ganon? Wala. Tahimik lang. Let us prepare for Pope Francis. Sus Mariosep. Ako nahihilo na ako sa advertisement ng mga TV networks kay Pope Francis Parang ang dating nila, kino-commercialize nila yung mama Pinopopularize nila parang si Michael Jackson. Holy Father. Akala ko yung Holy Father, yung nasa langit. Ay hindi na, Holy Father, yung nasa Vatican pala. Nawala nga si Jesus Christ Parang may diferensya doon. Nakakalungkot isipin. O kaya, baka kaya pupunta dito si Pope Francis, nabalitaan niya. Ay, dyan sa Philippines, they make Shabu inside the maximum security prison. Maybe you need to bless them. Para ma-exorcise yung gobyerno. O nga no, malay natin. Baka yun ang dahilan kaya siya pupunta dito. Sana. Ang problema, tutulong ba ang gobyerno? Paano nating asahan tutulong ang gobyerno natin sa paglinis ng katiwaliang ito? Hindi nga natin marinig ang boses ng ating hinalal na Pangulo dito sa usaping ito. Ang pinagsasalita niya, yung nakasayat, nakapantalon na si Laila de Lima, na hindi naman na hinalal ng taong bayan yan. Kaya ang kapanagutan niyan, personal kay Pinoy. Pero ang kapanagutan ni Pinoy, pangmadla sa taong bayan. Siya nagpresenta Tapos hindi siya kumikibo. Ibig sabihin, pinalalamig tayo mga kababayan. Ibig sabihin, palilipasin lang niya yan. Bakit? Kasi walang matinong sagot kung bakit nangyari iyan. Huli siya. Huli silang lahat. Pati yung mga spokesman. Bakit? Yung hindi pagsasabi ng totoo sa taong bayan, pagsisinungaling yan. Yung pinipili mo lang yung sasabihin mo sa taong bayan, kahit na meron kang dapat aminin sa taong bayan, pagsisinungaling yan. Paano magtitiwala ang madla, ang sambayan ng Pilipino sa mga pinuno na hindi tapat sa katotohanan? Ganon din sa media. Yung iba, ano sabi nila? Naglilingkod, tapat sa katotohanan. Pero yung katotohanan nila, pinipili nila yung katotohanan na hindi nakakasakit sa Malacanang. Yun ang katotohanan nila. Pero pag makakasakit sa Malacanang, awag dyan. Doon na lang tayo sa Poong Nazareno. Walang tungkol doon sa katiwalian diyan sa bilibid na yan. Maximum security prison. Iba na ibig sabihin nun ngayon, mga kababayan. Maximum security prison, ibig sabihin, libreng-libre na ang mga drug lords. Ang pinakamagandang factory, ang pinakamagandang lugar paggawa ng illegal na shabu, na droga, ay doon sa loob ng bilibid. Believe it or not. Ay dapat ito may pasok sa Guinness Book of World Record. Palagay ko, first time ang Philippines dito. First tayo dyan. At first din, si President Noynoy, na wala lang, kibit-balikat lang siya. Ay nako. Parang lumalabas yung pagka-little boy Ano kaya masasabi ni Ninoy Aquino sa kanya?
ng tatay niya dito sa ginagawa niyang katahimikan? Ano kaya sasabihin ng mga nila Rizal, nila Bonifacio, nila Antonio Luna, nila Apolinario Mabini, nila Macario Sakay, sa ganitong uri ng presidente? Ano kaya sasabihin ni President Ferdinand Marcos sa kanya? Si President Marcos, pinabaril si Limseng eh. Ito, walang pinabaril. Tahimik pa. Hanggang sa susunod, mga kababayan. Dapat gumising tayo.